The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason
Bigyan sa kanila naman ng anak ng Espiritu Santo. Panginoon Yahweh Shaddai, maraming salamat dahil muli sama-sama nakakapagpuri at nakakapagsamba sa iyong banal na pangalan. Panginoon, sa gabing ito, kayo po ang muna sa gawain na ito, ang preacher na inyong pinadala, ang kanyang labi at ang kanyang Panginoon, panganahan niyo sa pagpapahayag na inyong banal na salita, Panginoon, at ang mga kapatid namin, nasa na sila naroon ay paalalahanan niyo po silang isasabi hindi sa inyong banal na salita. Ano po ang mga panalangin na inilalapit namin sa inyong Panginoon, inaangin na namin na kami answer prayer. Ito po ang aming sa panalangin sa inyong kami sa pangalan sa Espiritu Santo ang pasa na namin namin. Amen. At tayo patuloy-tuloy na sa ating gawain sa gabi nito. At ang gagamitin po ng ating Panginoon upang palayan ng mabuting balita ay walang iba kundi si Brother Chito Agrabado. I
Hallelujah, Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos ng makapangyarihan, lubos po ang aming pagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na kami po itinigon mo at binigyan ng kakayahan na tumalima sa iyong kalawagan. Humihingi po kami ng tawad sa aming pagkukulang. Dalangin po namin, Diyos, na patuloy na kaming matatangin at patuloy mo kaming bigyan ng karunungan na huwag madaig at madayan ng kalaban sa mundo nito. Dalangin po namin ang aming buhay espiritual ay magkaroon ng kabuluhan. Kaya dalangin po namin, Lord, bigyan mo kami ng kakayahan na lumawak, lumalim at magkaroon ng malinaw na pananaw sa buhay paglilingkod. I-bless mo ang ating mga kapatid na ito na minsan pa ang iniwan para samantala ang kanilang tahanan para lang sa iyong mga salita. At naniniwala kami, Panginoon, wala po sayang sa mga oras at pagod at maging buhay nila sapagkat ikaw ang Diyos na nagre-reward sa lahat ng pangangailangan. Dalangin po namin sa gabi nito, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa kanilang ito at malaman ang tunay na kalooban sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank
na ba ang ating gabi? Siyempre naman, atin pong pakinggan ang mensahe ng Panginoon ayon kay San Mateo chapter 25 verse 31 to 46. Ayon kay San Mateo chapter 25 verse 31 to 46. Sumayin niyo ang Panginoon. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahon iyon, matititig sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukorin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at manirahan sa kaharian na inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong pinarantan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Unahaw at aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakita may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, na gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nahaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, at ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot sa sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na walang may suot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo na pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga prayer partner, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Yung buhay na kayakap kay Yahweh El Shaddai. Praise God, hallelujah, praise God. At pwede na po kayo mga kapatid at atin pong tunghayan ang mensahe ng Panginoon. Salamat kay El Shaddai, salamat sa mga lingkod ng Panginoon na umawit at tumugtog. Salamat din po sa inyong pagtugon sa gabi ito. Amen? Ang title po ng ating pag-aaralan, mga kapatid ko kay El Shaddai, Embracing the Kingship of Christ, a Path to Inner Transformation. Ang yakapin ang pagiging hari ni Kristo, landas patungo sa ating pagbabago, mga kapatid. Ever since mga lingkod ng Panginoon, maging sa panahon ni Jesus Christ, ay may mga kontrabida na rin. Amen ba? Sa palibot niya ay may mga taong hindi naniniwala sa Kanya. At alam nyo, kung titingnan po natin ang buhay ni Jesus, even in the Old Testament ay nagkaroon na ng prophecy o nagkaroon na ng propesya na siya ang Kristong darating na hari, mga kapatid. Basahin ko po muna sa wikang Ingles in Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. "For to us a child is born,
to a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of government and peace there will be no end. He will reign on the David throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. Kahit nung una pa mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating Panginoon Jesus ay napropesena na siya ang King of Peace, the Prince of Peace, mga kapatid. At alam nyo, sa ating Catholic Church ay siya ay diniklara ni Papa Pius XI na siya ay Kristong Hari, mga kapatid. But in spite of that, sa kabila ng mga ganung deklarasyon, mga kapatid, mas mahalaga na ito ay may adapt natin at maranasan natin ang kapangyarihan ng pagiging hari ni Kristo sa buhay natin. Amen ba? Kung sa tao tayo ay humahanga sa mga artista, sa mga sikat, sa mga matataas na posisyon ng gobyerno, ang ating nakakapat ay paghanga lang. Amen ba? Wala naman tayong napapala kundi na-entertain lang tayo ng kanilang kasikatan. Pero si Jesus ay may magandang plano sa atin. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi kapatid, may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Dapat klaro sa atin yan hindi lamang sa araw ng gawain, kundi ito'y nakakunik sa atin, nagre-remind sa atin lagi-lagi na ang Panginoon, ang ating Yahweh Shaddai sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus ay may magandang plano sa atin. At kapag ganito, ang pwedeng ating pagbilayan sa ating buhay, mga kapatid, hindi tayo darating sa pagkalunod sa problema. Hindi ba kayo? Hindi tayo darating sa pagkadaig ng mga suliranin at mga problema sa buhay. Kasi mayroon tayong sinasandigan, mayroon tayong inaasahan, mayroon tayong basihan sa pagiging lingkod natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen ba? So mahalaga to embrace the kingship of Christ, landas patungo sa pagbabago ng ating buhay. At alam niyo mga lingkod ng Panginoon, isang napakasakit sa buhay ni Jesus, yung siya ay insultuhin ng mga Hudyo. Alam niyo ba, binigyan siya ng koronang tinik. Amen ba? At ang koronang tinik na yun ay nagpapakita ng napakalaking insulto sa kanya. Sapagkat bilang pag-claim na siya ay hari, parang dinidisregard, nire-reject ng mga Diyos yung kanyang pagiging hari at nilagsin siya ng koronang tinik na isang napakalaking insulto. Amen ba? Sa ngayon, meron tayong paniniwala sa kanya na siya ang ating hari. Pero hindi ba natin literal na nilalagyan siya ng koronang tinik sa kanyang ulo sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagtugon sa kanya ay maaari natin siya nilalagyan ng koronang tinik. Amen ba? Sa pamamagitan ng hindi natin lubusang pagkilala at pag-alam ng kanyang kalooban sa ating buhay, kagaya nga ng sinabi ko, hindi man tayo doon kasama sa insultong ginawa ng mga Diyos sa kanya, nalagyan ng koronang tinik sa mga pamamaraan ng uri ng buhay natin, nasasaktan natin ang ating Panginoon. At kung bibigyan natin ng malalim na kahulugan ito sa ating buhay espiritual, nagiging kagaya din tayo ng mga Hudyo na kung saan nagkakaroon tayo ng rejection sa Kanya. Amen ba? Minsan hindi natin ito alam. At minsan, alam natin, pero hindi natin magawa ang tama. Kaya mas maganda na magkaroon tayo ng mas malinaw na pag-aaral, mga kapatid ko sa Panginoon. Upang nang sa ganun, ang ating paglilingkod sa Kanya ay klaro. Na hindi lang natin siya sinasabi sa ating bibig na siya ang ating hari, kundi nararamdaman din natin sa ating pang-araw-araw na buhay na hindi tayo nadadaig ng anumang pagsubok sapagkat may hari tayong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Amen ba? Alam niyo yung kasabihan sa mundo na ang utos ng hari ay hindi dapat mabali. Sapagkat ganun talaga
kapangyarihan ng hari sa mundong ito. How much more ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus? Nakikinig ba kayo? So, how to embrace the kingship of Christ? Paano natin yayakapin ang pagiging hari ni Kristo sa ating buhay? Una, recognizing, surrendering to Christ's kingship. Recognizing Christ as our King means surrendering our lives fully to His authority. Makikita natin at mapapansin natin na siya ang ating hari kapag sinurrender natin ang ating buhay ng lubusan sa Kanyang kapangyarihan. Nakikinig ba kayo? Makikita natin, marirecognize natin na siya ang ating hari ng ating buhay kapag lubusan nating isinuko ang ating buhay sa Kanyang kapangyarihan. At ang Panginoon ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay bilang Kanyang mga lingkod. At hindi na natin kailangan pang isa-isahin ano ba ang mga authority ng ating Panginoon Jesus sa buhay natin na ating sinusuway araw-araw. Amen ba? Kaya nga nagpapasakot tayo sa bawat gawain. Pumupunta tayo sa gawain sapagkat nang sa ganun, magiging malinaw, magiging klaro na may mga bagay pala na dapat tayong gawin sa ating paglilingkod. Kapag ito'y ating pinagsulikapan, hindi ka magkikipagkulitan sa Panginoon ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Sapagkat maging sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating kasalanan, hindi pa rin siya pumapalya sa atin. Kung sa kabila ng ating mga kakulangan, kalapisan, ay hindi siya pumapalya, lalong-lalo na kung isinusuko natin ang ating buhay sa Kanyang authority. Minsan lumalaban ang ating isip, lumalaban ang ating katawan sa Kanyang kalooban. Amen ba? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kanyang utos, kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan mo ang inyong sarili. If you want to follow me, you have to deny. Kalimutan ang iyong sarili. Bakit natin kailangan kalimutan? Kasi marami tayong gusto. At hindi lahat ng desire natin, at hindi lahat ng gusto natin ay ayon sa Kanyang gusto. Amen. Mga gusto natin na kung saan or minsan ay nagpapalayo sa Kanyang kalooban. Amen. Ang isang magulang, kapag sinuway ng anak, hindi niya man ito mapagalitan kung ito'y nasa edad na at kung may pamilya na. Hindi niya man ito masabihan minsan, pero nasasaktan ang loob ng magulang. Dinadala ng magulang ang sama ng loob, ang bigat ng loob, lalong-lalo na kapag may nagagawang hindi maganda ang kanya. In the same with God, mga kapatid, kapag hindi natin hiniyakap, isinuko ang ating buhay, yung ating mga desire, yung ating mga hangarin, yung ating mga desisyon, mga kapatid, ay kailangan i-allow natin na mag-guide sa direksyon ng ating buhay. Sabihin mo siyang katabi, kapatid, nasusundan mo ba? Anong sagot? Amen. So, ang pagsumikapan po natin ay maipakita, mapatunayan sa Panginoon na gaano man kabigat ng Kanyang mga utos sa buhay natin. We have to submit. Ibigay, ilagay ang mga bagay-bagay na alam nating mali sa Kanyang kamay. Amen ba? At alam nyo, walang ibang hangarin ng demonyo ang kalaban ng Diyos sa buhay natin, kundi ilayo niya tayo sa kalooban ng Ama. At marami
mundong ito na nasasayang ang buhay dahil sila ay nilampasan ng kalagayan. Nilampasan ng lalong-lalo na ngayon, ang hirap ng labanan natin sa mundo. Kasi litaw na litaw ang mga makamundong bagay kaysa kabanalan. Amen ba? Nabalitaan niyo na ba ng mga nakaraang taon na maraming simbahan sa ibang bansa ang nagsara na lang? Kasi wala nang nagsisimba. Amen ba? So ibig sabihin marami nang nananamlay. Marami nang nangihina sa paggawa ng mabuti kasi nadadaig ng makamundong hangarin at mga kailangan sa buhay. Amen ba? So, hindi lamang natin ma-recognize at isuko ang ating buong pagkatao sa Kanya, kundi prioritizing the kingdom value. Kailangan unahin natin ang value ng Kanyang paghahari. Amen ba? Kapag hindi ang Diyos ang naghari sa atin, natural, ang kalaban niya ang naghari sa atin. Amen ba? Minsan, ang masakit sa ating buhay, lalong-lalo yung transition na nakarinig ka ng mga tama, ng mga salita na ibig natin magpalaya, ang hirap ng yung labanan. Amen ba? Yung battle, labanan sa pagiging mabuti at sa pagiging mabuti sa harapan ng Panginoon. Kasi, ang kalaban ng Diyos, wala siyang ibang hangarin, kundi ilagak tayo sa Kanyang gusto. Amen ba? Impluwensyahan tayo sa Kanyang gusto para ang ating buhay ay mapahanap. Yung mga tao, kahit mapapansin nyo, kung kailan ka nagsisimba, kung kailan ka nagpapakabuti, kung kailan ka nagpapakabanal, saka naman napakaraming hadlang. Amen ba? So, i-prioritize natin ang kingdom, ang paghahari ng Diyos sa buhay natin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen ba? Tingnan nyo ang prayer meeting natin. Kung nag-attend kayo isang beses lang isang linggo, yung mga rest ng araw, doon tayo binibiluhan ng kalaban. Pag nakikinig ka pa klaro sa isip mo na gusto mong gawin ang mabuti, gusto mong palayain ang sarili, gusto mong maging matuwid, sapagkat ito ang ibig ng Diyos. Pero paglabas natin, napakaraming hatak para tayo ay agawin sa kamay ng Diyos. Kaya kapag tayo ay mahina-hina at hindi natin inalala at i-prioritize yung Kanyang kalooban sa ating buhay, mga kapatid, masasayang ang mga sakripisyo natin. Amen ba? Masasayang yung mga oras natin. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya. At siya ay hindi malayo sa Kanyang mga pagtutuwid sa atin, pagpapakita ng mga bagay-bagay na dapat nating gawin sa ating buhay. Sapagkat kung ang mundong ito ay hindi makatarungan, may Diyos na makatarungan. Lahat ng bagay, lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. At kung ano daw ang ating itinanim, yun din ang ating aanin. Sabi ng mga kasama ng Panginoon, kailan ka po namin pinakain? Kailan ka po namin nakitang nagutom at nagkasakit na aming pinuntahan? Sabi ng Panginoong Hesus, kung ano man ang inyong ginawa sa maliliit na lingkod na ito, ay ginawa niyo sa akin. Klarong-klaro sa buhay paglilingkod na hindi natin pwedeng iwalay ang tinatawag na Christian value, ang pagiging Kristiyano sa ating paglilingkod. Gusto kong isipin mo na nandito ka hindi dahil mayroon kang kahilingan sa Kanya. Amen ba? Baguhin natin yung mindset natin na nandito ka dahil may sakit ka, hindi lang yun. Na nandito ka dahil may problema ka, na nandito ka dahil may kabigatan ka sa buhay, kundi nandito ka dahil gusto niya na siya ang paghumari sa buhay.
malimit po ng mindset ng mga Kristiyano. Yung lagi tayong nakatuon sa ating mga kailangan. Siyempre kasi, bilang tao, ang dami natin kailangan. Amen ba? Pero inagaw tayo sa presensya ng Panginoon sa mga bagay-bagay ng makamundong bagay. Amen ba? So, kailangan i-priority natin siya. Kasama dito yung tinatawag na compassion, yung justice, yung forgiveness and humility and selflessness. Yung kailan mo ba naalala na pumunta ka sa gawain dahil gusto mong tulungan ang gawain, dahil gusto mong mag-evangelize? Kailan ba sumiksik sa isip natin na dahil maglilingkod ka kasi gusto mong gamitin ka ng Diyos? Kikinig ba kayo? Nung nakaraang linggo, nakakunik pa dito yung tinatawag nating responsibility. Kasi kung sino pa yung may 1,000 na lang, siya pa yung nagpabaya sa harapan ng Diyos. Dito, hindi pwedeng makaligtas yung mga nagkukunwaring mabuti lang. Nasa likod ng pagsunod nila kay Jesus, hindi sila tumatalima sa dapat nilang gawin na gawin sa kanilang kapwa anuman ang ibig ng Diyos. Sabi ng isang bata, Mami, Daddy, gusto ko lagi lang tayo nasa gawain. Sabi niya, bakit naman anak gusto mong lagi nasa gawain? Kasi pag nasa gawain tayo, ang babait ninyo. Nakakuha. Ang pagiging mabait hindi lamang sa oras ng gawain, kundi yung value ng kanyang paghahari sa ating buhay ay nandoon lagi sa ating buhay. By embodying, ilagay natin sa ating pagkatao ang kanyang pagiging Kristo sa buhay natin. Ano ba? Serving others. Si Kristo ang ating hari kapag tayo ay naglilingkod sa iba. Dito, tinuro ng Panginoon the importance of serving others selflessly, just as Jesus came to serve rather than to be served. Pag sinabi niyong maglingkod, sa Bisaya kasi, ang maglingkod ay umupo. Ayan ba? Kasi di sa Bisaya, maglingkod ka na. Maglingkod ka na. Hindi sabihin umupo ka na. Pero sa Tagalog, ang maglingkod ay ito ay verb or action. Ito ay paggalaw. Kaya masasabi mong naglilingkod tayo kapag nagpapagaling tayo sa Kanya. Nakikinig ba kayo? Lalong-lalo na mga kapatid sa ating pamilya. Lagi kong sinasabi at nare-remind, huwag kang makontento na ikaw lang ang naglilingkod. Huwag kang tumigil na ikaw lang ang nakakaranas ng pagtuturo ng Panginoon. Amen ba? Sabi nga ni Brother Mike, ikot ka ng kalimutan. Take an extra mile. Kung sa akala mo tumakbo ka na ng 20 kilometro, dagdagan mo pa ng 10 kilometro. Kung akala mo naglilingkod ka na, kailangan gawin mo ang the best na paglilingkod. Amen ba? Baka sa sunod ni Merkulis, kayo rin na naman dito. Ako, magsama naman kayo ng iba. Amen ba? Huwag kayo makontento na bago lang ang dalalagi, aba? Amen ba? Hindi manggagaling sa labas ang pagdami ng gawain natin. Maniwala po kayo. Sa preacher, sa worker, sa mga attendant, lalo na sa ating lahat. Amen ba? Ang ikakabagsak ng gawain hindi lang sa galing sa labas. Sinasabi natin na brother, ayaw nila umatin. Eh tayo ang may responsabilidad. Hindi sila ang may responsabilidad. And that's why we have to serve others. Amen ba? Magkaroon tayo ng goal na mapangiti ang Diyos, matuwa ang Diyos sa pamamagitan ng paglingkod sa malimit nito na mag-akay
ng mga kaluluwang naliligaw ng landas. Lalong-lalo na ngayon na wala namang katapusan ang droga sa mundo. Amen ba? Kailan ba kayo dyan? O kailan po ba kayo? Alapakan natin ang Panginoon. So, hindi lang tayo nakatuon sa ating mga sulat kahilingan or prayer request. Bagkus magkaroon tayo ng mindset na maglingkod sa iba. Kung medyo masunit-sunit tayo, ngumiti naman ng konti. Amen ba? Kung medyo hindi tayo ngumingiti sa iba, mag-ismay naman tayo sa iba. So, hindi lahat ng paglilingkod ay pera ang pinagsasabi. Yung sabihin mo lang sa kanyang ipapanalangin kita ng totoo sa puso mo, sobrang galing nun. Yung sabihin mo lang sa kanya na sister, magpakatatag ka na walang halong ibang motibo, napakagandang tulong yun. Kasi pag i-pray mo sa kanila na walang halong motibo, may kapangyarihan yun. Pero kung sinabi mo na may nagsabi sa sister, may problema ako, pero balik ka sa kanya, sasabihin mo sa isip mo, buti na sa'yo. Amen ba? Hindi ka na nakatulong. Pumalit ka pa sa kalangan. Ang isang tunay na measurement ng pagiging Kristiyano natin, kung mayroon tayong kakayahan na makapaglingkod sa iba. Amen ba? Nandito ang Panginoon, sabi nga, is to serve, not to be served. Nandito tayo, tinawag tayo hindi para paglingkuran, kundi tinawag tayo para paglingkuran. Si Brother Mike, isa sa tumalima sa panawagan ng Panginoon, na kung saan tayong lahat ay naging bunga ng kanyang panawagan. Maraming tao ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Maraming tao ang nakaranas ng liwanag ng Panginoon. At nabigyan ng lakas ang kanyang buhay para maging matatag. Sa panahon ngayon, lumilitaw na yung mga kakaibang bagay. Naniniwala kayo? Napakarami ng innovation ng mundo, napakarami ng development ng mundo. Sabi ko nga, may makikita kang taong kumakain ng apoy. Amen? May makikita ka sa YouTube na tumutuloy sa alambre. Amen? May makikita ka dyan na kumakain ng isang tambak na silid. May makikita ka sa YouTube na binabalatan ng nyug ng kanyang ngipin. So makikita nyo along the way, yung potential na binigay ng Diyos, nagagawa na ng tao. At yung karunungan na binigay ng Diyos, ang tao ay gumagaan ng buhay. Isipin niyo, pag may mahal ka sa buhay sa ibang bansa, pwede mo siyang kausapin maya-maya. So, binibigyan ng kaluwagan ng tao sa karunungan ibinigay ng Diyos. Sapagkat ang tao ay punong-puno ng kakayahan na binigay niya. Wala kang dahilan na hindi ka makapaglilingkod kasi punong-puno ka ng talino na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung magaling tayo magbudol, gamitin natin sa paglilingkod. Magbudol ka ng mga taong mga loko-loko at ilapit sa Panginoon. Mga kaluluwang naliligaw. Kung magaling ka makumbinse, kumbinsin mo sila. Amen ba? Hindi na hinihintay ng Diyos na kumain ka ng apoy. Hindi na hinihintay ng Diyos na kumain ka pa ng bubog tumuloy sa alambre. Yung maging mabuti lang tayong lingkod, higit pa tayo doon sa ating nakikita. Magi lang tayong mabuting lingkod na El Shaddai. Sobrang kayamanan sa sanlibutan. Amen ba? Yung mga tao hindi nila hinihintay na magaling ka, ang hinihintay nila yung makatulong tayo sa atin. Sa panahon ngayon, maraming magulang ang nagreklamo sa kanilang mga anak. Minsan, aawa ko sa isang magulang proud na proud sa kanyang anak na nakagraduate, pero yung kanyang anak hindi siya iniintindi. May hiningi na sa akin Brother, ito yung aking anak. Graduate na siya.
Maya-maya, lumanglang yung mukha. Sabi ko, bakit Mother? Papanalangin ko sa'yo na makakilala siya sa akin. May mga tao kasi, mga anak, lalo na. Makapagbigay lang ng 1,000 isang beses sa kanyang magulang, napakabait niya na. Amen ba? Mayroong mga ganun, mga kapatid. Kahit napakahalaga sa ating buhay na makapaglingkod tayo sa iba. Lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Lagi kong sinasabi sa gawain, kapag wala na akong naayos na relasyon sa aking pamilya, titigil na ako sa paglilingkod. Amen ba? Makikipaglupang lang ako sa Lord kung wala akong nagagawa at hindi ako nakapagpatawad sa aking mga mahal sa buhay. Kaya sabi ng kapatid ko, nung mabagsak kami, alam nyo, huwag kayong problema na wala na tayong negosyo. Huwag kayong problema na wala na tayong mga ari-arian. Huwag lang tayong kagulo sa ating pamilya. And thank God, sapagkat kahit naghirap kami ng panandalian na wala yung mga negosyo namin, hindi kami nawasak. Pero napakalaking pagsubok ang duman sa amin. Nung pamawala na yung negosyo namin, gabi-gabi inuman. Yung natitirang mga gym, mga pero inubos na namin, inuman, yung nanay ko, yung tatay ko, inuman kami sa bakuran, puro inuman. Talagang ang buhay namin pagulo ng pagulo, mga kapatid. But along the way, ang Diyos hindi nagpapabaya. Kasi yung pera pwede lang makuha anytime. Pero yung relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya, hindi mo na yung muling babalikan. At yan ang pananagutan natin sa Diyos. Sabi ng ating pinasa, ano mang ginawa mo sa pinakamaliit, kung ito ay ginawa mo sa akin, huwag tayong magmalaki na yumaman ka o masenso ka na kapag pag-graduate ka ng anak na hindi tayo nagbago at nakapaglingkod sa ating kapwa. Nakikinig ba kayo? Ito ang maliit na bilin ng ating Panginoon. Doon lang umikot positive at negative lang ang dapat nating ipakita. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano bang naipaglilingkod natin sa ating kapwa? Amen ba? Yung saan may mga Kristiyano na hindi nakapaglingkod, binamata tayong hindi naglilingkod. Embracing humility. So, hindi natin ito magagawa kapag hindi natin iyakap yung kapakumbabaan sa ating buhay. Amen ba? Isang napakaklarong ebidensya ang ating Panginoon Jesus ay hari ng compassion. He is the King at a merciful King. Hindi siya makapangyarihan na hari ng mundo na may mga alalay, may mga alagad, na hindi pwedeng magalaw, kundi ang pagiging hari ni Jesus ay makapangyarihan. Nag-aano ka man karumi, gaano man karami ang kasalanan mo, sandaling ikaw ay makipagliwanagan, kakawaran mo. At alam niyo, huwag kayong mag-alala, hindi kinukulang ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi siya kinakapos sa pagpapatawad. Kaya huwag kang mag-alala na makasalanan tayo, hindi tayo nagagawa ng gusto niya. Bawat humihinga, araw-araw ay laging pag-asa. Even to the last breath of this life, kaya kang lumapit sa Kanya. Amen ba? Living with hope, mga kapatid. Christ the King offers us hope and assurance of His ultimate victory over sin and death. In our lives, we can find hope in knowing that our King is in control. Isa sa ilagay natin pa sa ating buhay. Na ipakita natin sa Kanya na siya ang ating hari. Amen ba? Kung tayo ay nagka-problema at nilulukuban ng takot, nilulukuban ng pagkabalisa, malinaw na pagpapakita sa Lord na wala kang tiwala sa Kanya. Amen ba? Kung sa paglilingkod natin na matagal na panahon, na napakarami ng pangako ang Diyos na binigay sa atin, pero tayo ay puno pa rin ng pag-alinlangan, klaro-klaro, na hindi ka nagtitiwala sa hari mo. Amen ba? So mahalaga na mabuhay tayo na may pag-asa. We can find hope in knowing
that our King is in control and He is working all things together for our good. Kasi ang hari ng mundo may kamatayan. Nakikinig ba kayo? Pero ang hari natin ay muling nabuhay. Na magliligtas, na tutubo sa atin sa lahat ng kahirapan. Alam niyo ba ang power ng pagtangkap kay Kristo? Kung totoo ang ating pagdulong at paglapit sa Kanya, there is power in receiving our Christ. Nung tanggapin natin si Jesus, pinalaya tayo sa mga manang kahirapan. Amen ba? Pinalaya tayo sa mga manang karamdaman. Pinalaya tayo sa mga sakuna ng buhay natin. Because sabi ng Panginoon, wherever 2 or 3 ask in my name, ask in the name of Jesus. Kapag binanggit mo na ang pangalan ni Jesus, sagot ka na niya. Alam niyo, nung ako'y magkuha ng lisensya dito sa Pasay, hindi ako pinapapasok ng guardia. Kasi nakashort lang ako. At alam niyo, sabi ko, may tao po ako sa loob. Kapatiran din natin. Si Gina Castro. Laging piniprover yan sa DWXI. Sabi niya, may tao ka sa loob. Sige, pasok na. Bakit ako yung pinapasok? Kasi may dala-dala akong pangalan na may kapangyarihan. Nakikinig ba kayo? Sa buhay Kristiyano, kailangan taglayin natin ang pangalan ng hari natin. Sayang ng mga pagod at paglilingkod natin kung walang power ang Panginoon Hesus sa buhay natin sa araw-araw. Hindi lahat ng panahon nasa prayer meeting ka na may brother na may sister. And you have access to God. Kasi nung lumapit ka sa Panginoon, binigyan ka ng kapangyarihan na maging anak niya at sagot ka ni Jesus. Amen ba? Sabihin mo sa katabi kapatid, ano mang problema mo, sagot ka ni Jesus. Amen ba? Hindi nagkulang ang Panginoon, tayo ang nagkukulang lang. Amen ba? And the last, mga kapatid, if Jesus is our King, we have to share the gospel. As ambassador of Christ's kingdom, we are called to share the good news of this salvation with proclaiming the message of Christ's love. Ang pinakabottom line, kung bakit kayo nakaupo dyan, ay maligtas na. Sapagkat ang mga tao ngayon, binibilang lang ang panahon sa mundong ilalagay. Naalala ko noon yung asawa ko nung kasagsagan ng sakit ko. That was 10 years ago. Pag-uwi ko dito, galing ako ng mission. Sobrang payat ko talaga. Umiiyak yung asawa ko kasi halos bedridden ako nun. Sabi ng asawa ko, Lord, kung kukunin mo itong asawa ko, bahala ka na. Nagising ako bigla. Sabi ko, pumapayag yung asawa ko. Pero ang maganda yung kasunod. Pero Lord, ikaw ang may kontrol ng buhay. Kung gagamitin mo siya, buhayin mo siya. Laging may pag-asa sa Panginoon. Kasi siya ang may hawak ng buhay mo. Maraming taong malalakas na mamatay agad. May mga taong 20 pang ang dinadialis, hindi pang matay-matay. Naubos na yung gastos. Sa amin may ganun. Nung maubos na yung lupang isinangla sa pagdadialysis sa namatay. Nakikinig ba kayo? But God is in control of everything. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Dapat ma-realize natin, He is a universal King. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Siya ang hari ng lahat ng hari. Diyos ng lahat ng Diyos. Na iyong pinaglilingkuran. Ituloy niyo tayo. Dapat mag-sink in sa isip mo na makabuluhan pala ang paglilingkod niyo. Dapat maklaro mo, maintindihan mo, malinaw mo sa iyong sarili na hindi ka lugi, hindi ka daig kasi si El Shaddai ang panig sa iyo. Ang mundong ito ay punong-puno ng injustice. Tingnan nyo. Sabi ni Delima, we need marikunin. Makikipagtuos daw siya. Kasi ang mundo hindi natatapos ang gulong.
Pero kay El Shaddai, wala kang kaaway sapagkat kakampi mo si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, tingnan mo sa mata, kapatid. Tandaan mo ito. Huwag kang hihina-hina. Dahil si Kristo ang hari mo. Mula ngayon at magpakailanman. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon at tayo po ay tumayo na. Tumayo na po tayo at awitin natin ang Ikaw ang Maghari. Kapatid, magulang, prayer partners, we are here because napakalimitado ng ating pagkakao. Hindi nyo lang sabihin, kaya ng mga bitbit na problema, karamdaman man, mga suliranin man. But always remember, sa dulo ng ating mga limitasyon, ng ating mga kakayahan, mayroong Diyos na pwedeng tumubos, tumulong sa atin. At hindi siya malayo sa atin. Sa totoo, sabi ng Saint sa Acts, sa totoo hindi malayo sa atin ang Panginoon, sapagkat ang totoo, siya'y nananahan sa inyo. Kapatid, magulang, lingkod ng Panginoon, lagi niyong tandaan na kung meron ang pwedeng manahan sa ating pagkatao, hindi ang mga bagay na gusto natin, hindi ang mga prayer request natin, kundi higit sa lahat ang pagharian tayo ng Diyos. Dilingin mo sa Kanya na palitan ang magagalit kung meron man, ang sama ng loob kung meron man, ang higit, ang hindi pagpapatawad. Ito'y palitan ng paghari niya sa buhay natin. Pakinggan niyo ang mensahe ng awiting ito at gawin niyo personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Intindihin natin ang malinaw ang awiting ito at gawin mong personal na commitment sa ating Panginoon. Hallelujah, praise you, Jesus. Susunod ako, Panginoon.
special na prayer namin sa gabi ito. Nawa ang bawat isa sa amin ay maging kagaya mo. Basagin mo ang mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga motibo, ang aming mga saloobin, ituwin mo, Lord, sa iyong harapan. Gamitin mo kami ayon sa nais mo, Panginoon. Huwag ang aming nais, huwag ang aming ibig, kundi kami pagharian mo, Yahweh. Panginoon, sa gabi ito, salamat po sa mga likod ng itong tumulong. I-bless mo ang bawat buhay ng mga kapatid ko dito, ang bawat pamilya at sambahayan, ilayo sa mga sakuna, kahirapan, sa mga karamdaman, Panginoon, dalangin po namin ang iyong biyaya dumating sa aming buhay sa araw-araw. Materially, spiritually, financially, sa lahat na yun na aming buhay. Panginoon, dalangin po namin sa aming pang-araw-araw na buhay, maghari ka sa aming buhay. Dalangin magpakailanman sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan na naman ng anak ng Espiritu Santo, Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Answered prayer tayong lahat. And let us give thanks. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito at maging po kong ang pinagkakipon sa iyong gawain. Magpalain po kami lahat na narito ngayon, ibalik po sa aming sisig-ibig at umahapaw ang mga biyaya, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, ang mga manakot ko at ang future na ginapit po sa gabi nito. Ingat mo si po sila sa kanilang panguli kasama ng kanilang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sa kanilang Panginoon. At ngayon ito ang mga wala dito na mga buhay mga atin po sila sa susunod na Miyerkules. Sa ganun po ay maraming nila ang inyong buong balita at mga pagpapano. At patawarin po kami sa aming mga kasalanan sa isip at salita at sa loob. Tulang po ang aming sa aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ama namin sumasalangit ka sa bahin ng ngalan mo. Kapasama ng ayaw mo ang sige ng loob maging sa lupa para ng salam. Ngayon ang aming kahain sa araw-araw, patawaran kami sa aming mga kasala. Para ang pagkamatawan namin sa nagkakasala sa amin. Pagkakulit kami paitulog sa tukso at ikaw kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpalan ka na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Pagpapalay sa una, ngayon at mapakailanman magpasawalang hanggan.
ng Espiritu Santo, kami siyang unang-una, ngayon at magpakailanman, magpakasawalang hanggan. Amen. Para naman po sa katagumpay ng ating gawain, sabay-sabay po tayo magduwalhati. Lalaki sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapag na siyang unang-una, ngayon at magpakailanman, magpakasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen.
Ikaw ay nagkakasalan.